dapat tanggalin na si Bangag. Mag-resign o pressure nyo na natanggalin na yan dahil sa lahat ang punot dulo ng kasiraan, kahirapan, kababuyan sa gobyernong ito. Pumunta na kayo. Dahil walang mangyayari sa bayan ninyo. Ano pa ba? Gusto nyo siguro ako pagidang magkanto dira, ano? Gusto nyo talaga ako magorgor na mga bangag? Oo, may mga bali-balita na kukumbinsi what? Sinong kukumbinsin? Whoever, kung sinong kumbinsin nila, tatlo na lang ang kulang para makonvict nila o si Inday Sara. Luto na lahat yan, kaya hindi, kung napapansin ninyo, yung mga, di ba si Virus, nagbabasa ng phone niya or index card, lahat naman sila ng mga ulaga o maletagang senators. Hello mga palangga, so nagbabalik tayo matapos tayo mga asar. Nagbabalik tayo kasi kanina nag-comment kayo, no? Hindi ko alam. Sobra palang bumaha ang tao ngayon sa Liwasang Bonifacio. So ito mga kababayan, ito ay nakakatuwa dahil ibang grupo naman. Yan, nakita nyo? Ang daming tao sa Liwasang Bonifacio ngayon. I think yan ay UP, United People's Initiative Group sa pamumuno nila General Pukis. Alright, so ibang grupo naman, I'm glad, dapat sabayan na rin yan ng ating mga palanggang INC na nagrally dyan at lahat ng mga sektor dahil mga kababayan, ayan Friday ngayon sa Pilipinas. Yung mga magsasalita dito o nagsasalita. Ito ngayon ay yung mga magsasalita dito o nagsalita na ay representation ng halos lahat ng mga sektor, mga grupo, mula dyan sa mga mababa tulad ng mga persons with disabilities, meron pa dyan sasalita mamaya yung tricycle driver, meron dyan yung mga sidewalk vendor, meron dyan yung tulad namin mga retired ng mga generals, mga colonels, lagi na lang may pagyot yung nag-rally sila, tama ka po, lawyers, saka yung mga iba pang nakagulat denomination, religious denomination. So ito ay rally o pagtitipon, pagpapahayag ng halos lahat ng sektor na wala tayong pinipili. In fact, in-invite natin lahat sila para mag-isa sa kanila. Ito ngayon ay yung mga sasalita dito o nagsasalita this is amazing. Ay representation sa inyo, ng tuloy-tuloy talaga yung rally. So napakagandang yan. O, tayo mo, baha pala sa atin. Kawawa naman, sa Baguio. Kita nyo? Nakita nyo to mga kababayan? O, ang ganda-ganda ng Baguio. Tapos, nalulubog na. Di ba mataas ang Baguio? Pero dahil sa kapalpakan, dahil sa flood control, anomalies, ayan, ang dami. Parang katulad din ng nakaraan, ang dami na. Sana magtuloy-tuloy na to mga palanggagang sa mapatalsik na ang bangag. So, okay. Alright. So, tignan natin yan. Ano yun? Sa mga kababayan, mataas yung Baguio City. Dapat hindi ganyan. Tama? Okay, dyan lang muna tayo. Ay, hindi. Wait. Ito. Dyan na siya. So, ayan, ngayon mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio ay sobrang dami ng tao. Kaya join na kayo dyan. Sana tapusin nyo na yung mga kawatan kasi nakakapagod na, mga palangga. Sobrang nakakapagod na itong ginagawa ng Bangag administration na to. Di ba? Ito pala ang kanilang mga teka, wait a minute. So, ito ang kanilang mga placards. BBM, tama na, sobra na, bumaba ka na. Lumaban ka, lumalaban sa flood control. Kulong, kumita sa flood kulong. Lumalaban sa flood control, kulong. Kumita sa flood control, safe. Okay, yun pala yung kanilang mga banners dito. Sino to nagsalita na to? Okay, who is this? UPI, ito ay United People's Initiative Against Corruption. Okay? So, 3 hours ago na pala ito nagaganap, Alam nyo, kailangan nyo talaga manindigan dahil nga mga demonyo na ang mga bangag ngayon. Alam na natin, paulit-ulit na lang natin, ngayong araw na ito ay ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon for review na inihain kay na inihain nung I think ito din yung nagain doon sa
kay doon sa ano ba 'yon, sa kay Alan against kay Cayetano. But anyway, yung naghain katungkol doon sa ruling ng Commission on Elections sa kaso ni Escudero sa kanyang 30 million campaign donation. Alright? Dahil pinareview sa Korte Suprema ang desisyon ng poll body, alright, na dahil kinlear na nila si Escudero, si Kilay. Siya cleared. Si Marcoleta ay nakakulong. Kasi nga, bumaliktad na si Kilay. Kaya siya ay absuelto. Okay? Yung hayop na to, absuelto. Yung bukbukin na Kilay na to. Nakita ninyo, mga kababayan? Alright? So ngayon, yan ang kasalukuyang nagaganap ngayon. Lahat na lang inaabsuelto. Diba? Inaabsuelto lahat ng mga sangkot sa flood control. Kaya kayo nakakaranas ngayon dyan sa bagyo ng abot langit ang baha. Kawawa talaga ang bayan, mga kababayan, kung hahayaan yung si Bangag pa rin, alright? Alright, kung si Bangag pa rin ang mamumuno. Negative 27 na siya. From negative 15, negative 27 na sukang-suka na ang taong bayan sa kanya. Ngayon, they talk about 7-point-something trillion ng budget. Hindi pa sila napapanagot sa flood control, may bagong budget na naman sila. So yan ang pinagkakabalahan nila ngayon, mga kababayan. And now, si Jinggoy Estrada ay binasura yung kanyang motion patungkol dito sa graft case na binato sa kanya at syempre kasabwat niya mga yun, magkakasabwat sila dyan sa Sandigan Bayan. Ngayon nga lang, di ba, kina-question yung pagbisita ni Inday Sara dito sa kay Senator Marcoleta dyan sa PNP General Hospital na yan. Okay? Lahat ng mga naninindigan laban sa korupsyon, ikukulong. Yung julol na maleta kongresistas, magkakasabwat silang lahat. Pati mga hopya na ninakaw ni Padre Paduano ba yung nagnakaw? You know? Ang daming kahanasyan. Ito si Ortega, close o BFF ni Inday Sara, si Marcoleta, kaya binisita. So, anong pakialam nila? Kung mag-BFF si Senator Marcoleta at si Inday Sara. So, ganito yung mga issue. Kaya pumunta na kayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. Punuin nyo na. Mag-milyon-milyon na kayo dahil negative. Dapat si Bangag ay bumababa na, mga kababayan. Sa panahong ito, dapat wala na siya. Right? Dahil ang pinagkakabala nila ngayon ay puro impeachment. Ngayon, sa Tagaytay, grabe, zero visibility. You know, alam nyo, ang galing kong driver. No? Nag-drive ako from Austria. Siyempre, mayabang ako today, no? Nakainom ako ng 2 black coffee. Okay? From Austria to Prague, nag-drive ako dyan, 4-hour driving. Ang lit ng kalsada. Zero visibility. Pero nalagpasan ko ng bonggang-bongga. Galing ko, no? Anyway, ngayon, zero visibility. Actually, hindi pa to zero eh. Ang sa akin, sobra zero. Ayan, no? Yan ngayon, no? Hindi yan zero, may naaninag ka pa. Pag zero, wala ka nang makikita ng distansya. Talagang, yan na. Bobo din tong nagre-report na to. That's not zero visibility. Right? May nakikita ka pa, oh. That's not zero. At least may ilang porsyento, di ba? So ngayon, mga kababayan, okay, habang binabaha kayo sa Baguio, napakataas na, buong Pilipinas yata, dinidilubyo na. Dahil sa kapalpakan, dahil sa pagnanakaw, kaya may nagrarally ngayon. Mga kababayan, dapat tapusin na yan. Dapat last na yan na rally. Bumaha na kayo dyan, habang bumabaha, bahain nyo ng taong bayan para mapwersa si Bangag na lumayas na siya. From Espanya, may araw din yan. Malay natin, magising din yan. God is watching. Correct. So habang ngayon binabaha, natutumba ang mga puno, natutumba ang mga bahay, ayan sila Bangag patuloy sa pagnanakaw. Alright? So sila ay, well, alam nyo na yan, yung impeachment na yan, puro kapolitika yan. Puro kadyutahan lang. Kailangan natin mas pressure si Bangag. Mag-step down na yung hayop na yan or hilain ng mga military na may matitino dyan na military, hilain yung itlog ni Bangag palabas sa Malacanang. Sobra-sobra na ang pagnanakaw nila. Bendalo, lahat. Sa Senado, sa Kongreso, lahat. Pinag-usapan natin kanina, panoorin nyo yung boljak ko kay Bitag kung hindi niya pa napapanood. Okay?
Dahil doon patunay, mga kababayan, na talagang bendalo na silang lahat. Okay? Ano ang issue? Oh, ang lakas ng bagyong Inday. Talaga to si Inday, ang lakas talaga, no? Dapat bagyong bangag na lang para weak. No, bagyong bongbong para ano, bagyong kawatan para mahina-hina lang. Right? So 2 hours ago pala nandiyan din si Senator Paulo Marcoleta sa UPI rally sa Liwasang Bonifacio. Bahain nyo na. Bahain nyo na. Bahain nyo na ang tao, palayasin ang mga addictus, ang mga kawatan. Maawa kayo sa bayan ninyo, giatay. Kung di kayo maaawa, I don't know kung kailan to matatapos, ang dilubyo sa buhay ninyo, pero again, ginagastos ng bangag administrasyon, 25 million more or less a day para sa impeachment. Ang pinagtatalunan lang dito, panagutin si Sara Duterte sa 125 million na confidential fund. Sabi nga natin mga palangga, lahat ito ay politika lamang. So, ang dami palang tao ngayon sa Liwasang Bonifacio. This is a surprise rally na naman. Lubog na. Yes, Kate, ang taong bayan sa korupsyon. Lubog na talaga kayo. Everyday na nga pinag-uusapan natin dito mga palangga eh. Kaya dapat nyo nang talsikin ang mga addictus. Alright? Have faith, unbelieving, trust God. Yes, bilang na ang mga araw, -27, na God is good. Ako naniniwala ako na hindi matatapos ni Bangag ang 2028. Malay mo, bukas wala na siya. Wishful thinking lang naman. Malay mo, ma-overdose siya at magurgur sa sarili niyang laway. Katulad ni Luistro, di ba? Pwede ka mamatay sa sarili mong laway. O, ano na to? Hoy, ikaw, Manny Abitong, bakit nandito ka? Nagsisinungaling pala ako. Ano kaputahan mo, Manny, ha? Siguro ang itlog mo supot ka, no? Oh, ba't nandito ka? Sige, trip ko ngayong pumatol sa mga bashers ko. Oh, bakit nandito ka? Nag-enjoy ka sa alindog ko, no? Gago ka eh. Nilalapastangan na yung bayan mo. Wala kang pinagkatandaan. Oh, bulag ka ba o tanga ka lang? Zoro, andiyan ka ba? Gorgor. Hindi, wag natin gugurgur. Tignan ko lang. Mukhang hindi naman siya troll. Hindi ako nang gugurgur pag hindi troll eh. Okay, Manny, hindi kita gugurgurin. Mag-enjoy ka sa alindog ko. Magpakaduwag ka, magpakasupot ka. Hayop ka. Ay, hindi. Sige, baka magbagong isip mo. Hayop si Bangag. Sinusuportahan mo pa rin? Anong kagaguhan yan? Nakita mo ba nilalapastangan ang bayan mo? Okay. Hi, Ma'am Marivic. How are you? Ano yung message mo? Hindi ko pa nabasa palangga. Alam mo naman, bisi-bisihan ng alindog ko. Ano ba itong mga, okay? Okay, we'll talk about that later, ha? Okay. Ngayon, mga kababayan, yan, nabasa ko pero in-scan ko lang. So, mag-ingat ka dyan. Right? Hi, Jade. Say hi to all my classmates in UNF and MNR. Okay, thank you palangga. Yes, shout out kay MNR. Okay? What? Ano pa? Shout out Team Alindog, Team UNF. Para happy kayo pareho palangga. Oh my God! Hi, Ives! Ibs! Hi, hi pare! How are you? Magkita naman tayo. Nandito ka na ba palangga? Naku, napakabait yan. Kaibigan ko yan na matalik. Diba? You know what I mean palangga. Magkita naman tayo. Okay, message me naman. Busy-busy ka na, no? Lalo kang pumupogi dyan. Okay? Palangga ko yan. Okay, pinakamabait. O, diba? Nang bola pa, pero totoo yun. Mabait yan. Alright, baka mag-inggit sila. Mainggit yung mga hindi mabait. Anyway, mga kababayan, so pupunta na kayo dyan. Dapat si Bangag mawala na talaga. Napapagod na ako, namamaos na ako. Kailangan natin patalsikin yung mga addictus benedictus. Namuti na ang buhok ni Maharlika. Right? Dance showtime. How are you?
Gabaha ang ulan, galindol sa Pilipinas. Paula. Oo nga, Paula Hershey. Alam mo, minsan tinatanong ko yung Diyos eh. Bakit kasi may lindol, di ba? Nung nakaraan lang, earthquake, tapos yung mga bangag, ligtas. Dapat sila yung nawawala sa mundo. Dapat sila yung pumapantay ang paa dahil sila yung magnanakaw. Kawawa yung taong bayan. Baha, lindol, tapos araw-araw pinagnanakawan ng mga demonyo. Right? Kawawa kayo. The reason why, okay, natural lang yan. I mean, it's not really, natural disaster. Di ba? Hindi natin makontrol yan. Yung katulad ng lindol. Okay? Pero pwede rin maging man-made yung lindol eh kapag mga nauuga-uga. I'm not gonna explain that dahil hindi ako eksperto dyan. Pero may possibility yan. Pero yung baha, the reason why, kaya tayo binabaha, araw-araw, kawawa naman ang ating bayan. Kawawa naman kayo, hindi pa nga kayo nabigay na ba ni Bangag yung, remember that? Nung 2 years ago, maybe a year ago, nung baha na 5,000 for slightly damaged na, partially damaged na bahay. Was it 5,000? Then yung totally damaged na bahay, 10,000 something? I remember that, a year ago. Sa dami ba naman kademonyo ni Bangag? Nabigay na ba sa inyo yon? Ngayon, binabahan na naman kayo. Mag-ano kayo dyan, mag-roll call tayo. Saang mga lugar ang binaba, maliban sa Baguio, sa EDSA, sa Espanya. Baha na nga kayo sa utang, baha na kayo sa problema, may problema kayo sa inyong mga anak, dahil na-addict na, bumalik na sa pagka-addictus, bumabaha ang problema ninyo dahil kahit negative 27 na si Bangag, hindi pa rin nanindigan yung mga support na mga military. Right? Sana lumihis ang lahat ng mga dilubyo sa Malacanang at nang sila ang mabigyan ng parusa. Okay? Yun. Wala, puro na lang ganun. O, tingnan mo, they talk about 2027 budget. Kasi pinag-usapan nila, excited sila mga kababayan sa kanilang nanakawin. Alright? Kamantalang kayo, hirap na hirap. Tapos ngayon, ano to? Kaputaan to? Okay. Ano ngayon? Issue. May nag-comment. Ang sinasabi, wag na ditong issue mga palangga. Okay? Pareho ko love yan. Okay? Basta ako love ko sila pareho. Diba? Huwag na ko idamay dyan. Para akong love yan. Okay? Love ko kayo lahat. Kahit nga basher ko, nila-love ko. I love you, bashers. Baka naman dyan. Okay? Lahat ng mga bashers ko, dali, baka naman. Anyway, mga kababayan, ngayon, may statement, yung, I see, isang Chinese, nasa kanila daw yung Batanes. Ano na ngayon gawin ng, magbang-bang-bang kayo. Okay, matatapang na mga military. Dapat ngayon, nagtapang-tapangan na kayo. Kukunin yung Batanes. Ano na ngayon? Ano na gagawin nyo ngayon? Ano sabi ni De Lima? What is ours is supported by our Constitution and by international law. This cannot be erased by an entitled bully who displays its might by harassing, threatening, and intimidating others. De Lima, bakit di mo palayasin ng mga Chinese dyan? Galit ka pala sa Chinese eh. Yung mga kasabot ni Lisa Tanas, na mga na-appoint niya na walang black and white, katulad ni Michael Mann na sangkot sa mga smuggling. Palayasin nyo lahat ng mga Chinese dyan. Lahat! Lahat dyan sa Binondo kung gusto nyo. Galit kayo sa China? Sige. Hayawa to. Yung pa nga kinakampihan yung mga tiwaling Chinese dyan eh. Kasabwat ni Bangag sa pagnanakaw. Of course, minus sa mga mababait kong Chinese, may mga kamag-anak kong chick eh. Mga magsisipag yan. Mga kaklasiko, mga Chinese, shout out dyan. Ang palayasin nyo yung mga siraulo. Yung mga kasabwat ni Bangag. Mali din naman yung inaangkin yung Batanes, pero, kasi alam kasi ng China na lahat kayo dyan sa gobyerno nababayaran. Kaya nyo nga ibenta yung buong Pilipinas eh. Kaya nyo nga ipagkanulo ang buong bayan. Kaya tignan nyo, ang daming rally yan, kasalukuyan dyan sa Diwasang Bonifacio, ang daming tao, kasi sumisigaw ang taong bayan na dapat alisin na kayong mga hayop kayo na maletagang ibinenta nyo na Pilipinas.
Kayo ang nagbenta, Maletagang, Bangag. You talk about Batanes? Na hindi nyo nga maalagaan. Ang buo, minus Batanes, kunwari, naalagaan nyo ba ang Maynila na ngayon binabaha? Ang Baguio, yung mga illegal quarrying, illegal mining, naalagaan nyo ba? Kaya nagka-leche-leche na yung bayan natin? Sino pinapaboran nyo? Yung mga Pogo Chinese? Ngayon, na andyan dyan pa rin? Okay, na kunyari, ano ni Bangag, pero andyan pa rin nakikinabang? Not only Chinese na yung mga illegal, mga iba't ibang lahi. Nakasabwat ng Bangag. Kaya nyo, hindi kaya nyo, ibinenta nyo na ang buong Pilipinas actually. Kasi wala kayong care. Itigil mo na to, Saba. Sumupsop ka na lang ng boto ni Dayan, okay? Huwag ka nang umepal dahil hindi mo mahal ang bayan. Dahil kung mahal mo ang bayan, unang-una, kung mahal mo ang bayan mo, mahal mo Pilipino, mahal mo ang taong bayan, unang-una, hindi mo sinaktan ang asawa ni Dayan. Hindi mo dinahilan yung frailty of a woman, hindi mo siya chinup-chup yung tiyuto ni Dayan. Ang ina mga sindikato, yes! Sindikato. Nasaan na si Manny? Manny, nawala ka na. Nasaan na si Manny? Hoy, Manny. Kala mo nakalimutan ka ta, ha? O, ba't sumagot ka ngayon? Okay, I love you, Manny. Magising ka na, Dudong. Ikaw naman. May paglaban ka nga, lumaban ka. Laban mo yung mga bangag. Ang duwag-duwag mo, kakaloka ka. Magpakatapang ka, magpakalalaki ka. Labanan mo mga adiktos kumpara ka sa bayan. Di ba, mga palangga? Alright. Sip-sip na chuto ni Jayan. Yes, Chen. I know. So, ito ngayon ang mga issue natin, oh. Grabe kasi ito si Inday, oh. Ang lakas. Typhoon Inday. Diyos ko po, maawa naman kayo sa taong bayan. Kaluluoy na ang bayan natin. Habang si Bangag ay nagpapa-adik-adik lang, patuloy kayong nahihirapan. Grabe ang baha, oh. Sa Occidental Mindoro. What the fuck? What the fuck? Ano, bitag accent. Oh my goodness. Kaluluoy talaga. Canceled ang third status conference. Okay? Sa ICC. Sa kay dating Pangulong, ano kaya, hindi ko pa nabasa to, nagpapaplang. Ano reason daw? Alright? Ang dami pala, 3 hours ago. Sa Liwasang Bonifacio, ang daming tao, UPI, sabayan nyo na, INC, KOJC, lahat kayo, Catholic na mga mababait katulad ko, di ba? Mga paring mababait, sabayan nyo na ito, mga kababayan. Alright? Sino pa? Ano to? Teka, pakinggan ko lang to, 3 hours ago. You cannot question any. Si Laway. It's not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel. No, you cannot question anymore something which you admitted already. No, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by Ano sabi dito? For us, that is an admission of the authenticity of the yung video, siya threat. Okay. Una, Luis Tro, Laway, wala kang kredibilidad. Magbayad ka ng utang mo kay Sara Duterte sa pamilya niya. Di ba? Wala kang kahiyang hayop kang laway ka. Di ba? Sana malunok mo yung 1 kilo mong laway para hindi ka na magising. Pwede mo lang talaga kulamin to mga to, ano? Di ba? Kasi wala. Pahinga naman, pamana nyo na nga ako ng effective na kulam. Pero feeling ko hindi tatagal si Bangag, lalo ngayon, -27. At ngayon, ang ating mga kababayan, hindi yan, wala pa ang INC dyan, UPI pa lang yan. Okay, pumunta na kayo lahat dyan, tapusin nyo na. Pero kung baha, kung baha, magbota kayo, mga kababayan. What else? Oh, grabe, ano to? My gosh. Ang lakas ng bagyo. Ano gagawin natin dito?
Anong concert to? Concertan? Grabe, bagsak na. Grabe ba? Cavite, so buong bansa ba? Mga kababayan, buong bansa? My God, oh, Mindoro, Cavite ba? Ano ang ibig sabihin nito? Mga ibig sabihin yan, lahat diyan. Bawat distrito pinagnakawan. Tapusin nyo na to mga bangag na to, huwag nyo nang patatagalin. My gosh! Ano pang ginagawa ninyo? Nagkandamatay na yung mga tao dahil sa landslide. Diyan sa Lanao del Sur, may mga nangamatay. Kailangan pa ba kayo ang mamatay? Bago kayo kumilos? Lumaban naman kayo para sa taong bayan. Saan to? Oh, my goodness. Maguindanao del Sur. Lahat baha. Ano nangyayari sa bayan ninyo? Quezon City, EDSA, lahat. Bakit sa Malacanang hindi nyo bahain ang tao? Para manindigan kayo sa Bukidnon daw, baha din. Oh my goodness, Lord. Lord. Ba't hindi nyo patanggalin si Bangag? Zamboanga City, Lord. My God. Lahat ba nga? Lahat. Tapos ang ginawa ng mga ito sa gate 4 daw ng Camp Crame, kung di ba naman gago. Naglagay ng flood barrier. Ito ba, epekto ba yan? Yung flood barrier na yan? Punyeta, pag lumakas ang baha na yun, plastic lang yan, di ba? Anyone here? O iobra ba ang na yan, barrier na yan? Nagbaha ng laway. Yes, Melvin Ayala. What else, mga kababayan? So, kaya ako bumalik dito kasi gusto ko sanang, kung hindi naman baha sa inyo, malapit kayo dyan sa Liwasang Bonifacio, pumunta na po kayo at kailangan na natin tanggalin ang mga bangag. Okay? Hindi napigil ang ulan ang panawagan ng ilang retiradong uniform personnel na panagutin ang mga korap. Okay? Pumunta na kayo dyan, mga militaring support, magpatuloy na kayo, manindigan kayo. Minsan, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa sa inyo. Kasi sooner, baka matulad kayo sa 22 Brave Marines o more than that. 'Di ba? Manindigan kayo mga jutang genemies kayo dahil ang issue dito, temo, binaha kayo for sure. Wala pong pinipili ang baha, walang pinipili ang kagutuman, ang aksidente, ang addiction. So kaya dapat manindigan kayo. Patalsikin nyo na si Marcos Jr. Manindigan kayo sa konstitusyon. Yan dapat ang gawin. Pero ako nakikita ko sana. Iguzom. Pantay ang paa ni Bangag. Dapat si Bangag maunang pumantay ang paa talaga niyan. Dahil kulang ang kabayaran sa kahayupan ni Bangag. Alright, 16 minutes ago, parami daw ang tao dyan sa Liwasang Bonifacio. Tignan natin, baka meron pang bagong eksena ang ating palangga. Alright, tignan natin. May bago ba? Okay. Oh, walang live. Kasi hindi nga pala to INC, kaya ganon. Okay. So, ayan pa rin ang mga eksenang kaganapan. Grabe, ang daming tao pala kanina, oh. My goodness, look at that. Sobrang dami ng tao. Sino yung mga nando doon? Kasi palangga naman pag-uusapan natin. Marami mga issue sa buhay natin. Oh my goodness, Maguindanao del Sur, grabe. Kaya nyo kayo dyan, mga palangga kong mga Muslim brothers. Manindigan kayo. Right? Si Manong ba nagpadala na ng lugaw? Manong, magpadala ka na ng mga lugaw, ng mga arroz caldo. Sabi ni Bangag, the South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. Julul. Matatanggal ka na, Bangag. Tandaan mo yan. Nakikita ko na yan sa bolang kristal ko. Matatanggal ka na. Matatanggal ka na. Adictus si Bangag. Adictus kawatan. Okay? Laguna, oh. My goodness. Ano ba ang issue na gusto ninyo? Ano ang issue niyo pa? Negative 27 na si Bangag. Recently, si Abalos inappoint niya as Secretary of the Cabinet. Na
paglabag na naman sa batas yun. Na-dissolve na yun. Yung posisyon na yun. Teka, wait wait a minute. Alright. Hanapin ko na article. Mga kababayan, talagang lapastangan na ang bangag na ito. Bakit kamo? Alright? So, in-appoint niya, grabe ang baha. Oh my goodness. Saan na tatapupulutin ang bayan natin? Okay. According dito sa post, okay, may nag-send sa akin. In-appoint si ni Abalos, di ba? Ito kahapon. Okay? Di ba sabi ko sa inyo, i-appoint si Abalos, papalitan dapat si si John Vic Supot. Pero dahil, nagre-resist ang magkapatid, dahil baka i-booking yung mga sekreto ng mga kasamaan ni Bangag, kaya ginawa nilang what? Base sa Executive Order number 1. Okay? Ano to? In-appoint si Abalos bilang Cabinet Secretary. Okay? So, in-abolish na, according to Malutikia, sa ilalim ng Executive Order number 1, meron kayang EO na binuo muli ito? Bakit nagkaroon? O nagkaganon? May oath sa opisinang abolished? Nagtrabaho po ako sa PMS at di nangyari yan. Pero bagong Pilipinas nga pala, sabi niya. So dahil yan ay inabolish na ang through Executive Order number 1, ang sinasabi dito, Section 3, abolition of the Office of the Cabinet Secretary. The Office of the Cabinet Secretary is hereby abolished. The existing Cabinet Secretariat shall be placed under the direct control of supervision. Mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bend the law. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Bitag, na kahit labag sa batas, according sa ating puting ahas, ilalagay ka sa Senado at tatanggalin si Amy Marcos. Ulitin ko, sinabi mo rin kanina, sa vlog mo 7 days or 8 days ago, na dinaya ka o sinadya kang tinalo. So, eto, katulad nito ay pagpapatunay na sobrang binabali ang batas, kahit ito ay abolished na, sa bisa ng Executive Order number 1, mga kababayan, inappoint pa rin as Secretary of or CABSEC si Abalos kahit labag sa batas. Yan ang sinasabi natin sa inyo. Bendalo na kaya, pumunta na kayo sa liwasan at inyo nang, ayan, na-pronounce siya, ayan, na si Hayop po. Labag sa batas lahat. Wala na pong gobyerno. Sindikato na ito, Nelson. My God. Nelson Noliedo, thank you, Palangga. Samantalang kayo ay hirap na hirap. Sila ay nagbabayad ng mga scripted or mga actors para magtestigo sa Senado laban kay Sara o kanino pa man. Kaluluoy kayo, so pumunta na kayo dyan. Alright? So, mga kababayan, ano pa nga ba sabihin ko kundi pumantay ang paa ng mga hayop, diba? Sana nga talaga, alam mo, sabi ko kung pwede ko lang talaga ipalit ang buhay ko pas mapumantay ang paa nila lahat. Sasabihin ni Lord sa akin, Maharlika, gugurgurin ka, pero gugurgurin namin lahat ang kawatan. Yes, sasabihin ko kagad. Diba? Pero sasabihin ko, unahin mo muna sila gurgurin. Tapos sabi nag-gurgurin na sa lahat, tapos sabi ko, Lord, nagbago isip ko. Lord, baka naman, di ba? But, ang seryosong usapan, yeah, I am willing. Anyone here? Okay? Okay, grabe, ano? Tignan natin ang mga eksena nyo sa banga. Marzel, Jade, si Kaloy, si Dance, present, si Galaxy, si Gracia. Lahat kayo present, si Sweet P, si Sarah Vina, okay, si Ma'am Parvina. Okay, lahat kayo presente. Presente, Senyorita, Kate Wazon. Ano pa gagawin ninyo? Pero nakikita ko na.
Dahil ito, grabe, ang daming tao nang pumunta sa rally ngayon. Nabigla na naman tayo. Mag-organize kayo, go! Manindigan na kayo. Negative 27 na si Bangag. Tanggalin na natin yan. Right? God bless you too, Brian Lynn. Sabi ni Pamela Palangga, forwarded ko na message, Bitag Julul. You accepted the challenge. Ay, oo nga. Oo nga. Gusto niyo exciting yun, ano? Pero hindi papayag yun. Bagang buntot nun, kunyari niya lang yun. Ay, di ba? Hindi papayag yun kasi alam niya na bitag ko na siya. Hindi papayag yun, but I'm willing. Mag-showdown tayo with my beautiful sunnies or sunglasses. Palangga, tumaas na naman ang kuryente. Ayun na nga, Palangga. Sofia, dapat tanggalin na si Bangag. Mag-resign o pressure nyo na natanggalin na yan dahil sa lahat ang punot dulo ng kasiraan, kahirapan, kababuyan sa gobyernong ito. Pumunta na kayo. Dahil walang mangyayari sa bayan ninyo. Ano pa ba? Gusto nyo siguro ako pag-idang magkanto dira, ano? Gusto nyo talaga ako magorgor na mga Bangag? Lahat na lang. Ano pa ba mga balita ngayon ng mga sinisend sa atin ng mga palanggi natin? Wala naman eh. Ano bang isyong hindi ko na-touch? Sobrang taas ng bilihin, wala na kayong pera, kaluluoy na kayo. Oh. Ako nga, nagka-calorie deficit or deficit diet ako. Ang kati ng mata ko. Okay? Ngayon, ay grabe ang tao. Ay hindi, ito pinakita natin ito kanina. So, ano gagawin natin ngayon? I think matatanggal na si Bangag, no? Sa tingin niyo, anyone? Manghula na lang tayo. I think matatanggal na si Bangag dahil patuloy nilang binababoy ang ating bayan. Habang binababoy, dapat kayo ay labanan ng mga baboy. Pero nakikita ko na malapit na yun si Bangag. Okay? Dapat yan talaga ay anuhin na. By the way, si Bendalo, who's that? Si Tito Soto Miles, nahuling naglalaro, oh. May nag-send sa akin. Naglalaro siya habang nakikinig ng impeachment. Paano siya matututo? Oh. Naglalaro siya, hindi lang nakikita. Pero naglalaro siya ng game. Sabi nga na nag-comment, paano niya maintindihan yung hearing kung siya ay naglalaro, nagsuscroll-scroll sa Facebook niya? Kasi wala naman talaga pakialam yung mga senador na yan. Luto na yan eh. Kaya nga, di ba, pinipilit nila na ang impeachment, ang pag-convict ay hindi talaga 16 or 2/3. Sabi nga na nag-comment kanina, baka nagkukunwari lang si Skilay, then later, iti-change na naman nila ang rules nila na labag sa batas. Pag hindi sila nakakuha ng 16, kasi right now, they're 13. So may mga bali-balita na kukumbinsi what? Sinong kukumbinsin? Whoever, kung sinong kumbinsin nila, tatlo na lang ang kulang para makonvict nila o si Inday Sara. Luto na lahat yan, kaya hindi, kung napapansin ninyo, yung mga, di ba si Virus, nagbabasa ng phone niya or index card, lahat naman sila ng mga ulaga o maletagang senators. Hindi naman nanggagaling sa utak nila yung mga sinasabi nila dyan sa Senado. Kasi inuutusan sila ni Lisa Tanas, nakaprograma na, natatanggalin si Sara Duterte. Lahat yung mga dramatization nila, mga chika-chika na lang yan. Ang ginagawa nila ngayon, ginagapang nila ngayon, makakumbinsin ng tatlo para tuluyan ng meron silang 16 votes. Or gugurgurin nila si Inday Sara. Remember, sabi ni Inday Sara, sinubukan nila akong igurgur. Okay, narinig pala ni Inday yung gurgur, ano? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Pero anong ginawa ng mga hayop na ito? Concerned ba sila sa buhay ni Inday Sara? Tinanggalan pa nila ng mga security detail. But sila Bangag, ang NBI, narinig nyo naman yung bogus na what do you call it? Digital forensic bogus, sinungaling, sabi? Inatasan siya ng above, kataas-taasang Bangag. Hindi sinabi Bangag, yung above sa kanya, na mag-file ng case against not nag-file,
na imbestigahan or, i-authentic daw itong ano na to, itong video na tinura ni Inday Sara, you know what I mean? At itong lahat ng ito, hocus pocus, the ultimate solution, o yung ulit-ulit ko sa inyo, the ultimate solution ay tanggalin na ang mga addictus benedictus. Ngayon po, sa kapapasok lang, parami ng parami, libo-libo na ang nasa Liwasang Bonifacio, although umuulan, yung mga binabaha, wag na muna kayo, baka bukas na lang kayo, pag bumaba na yung mga baha. Pero yung mga karatig puok, ay pumunta na kayo, manindigan kayo, only one life to offer in this world. Might as well fight for what is right. Stand for what is right. Labanan ang mga bangag. Patalsikin ang mga adiktos, ang mga kawatan. Dahil pag hindi kayo lumaban, ay nako, kawawa kayo. Kaya na kayong tirisin na parang kuto ng mga hayop na yan. Pero kung si bangag ang matiris ninyo na parang garapata, then baka sakali hindi. I'm 100% sure magbabago ang landas ng buhay ninyo. Sobra na mga kababayan ang ginagawa ng mga hayop na to, ang ngal-ngal ng ngangabels ko, talagang tuloy-tuloy, but you have to fight for what is right, sabi ko nga. Dahil kung hindi, kayo ang matatapos ang buhay ninyo, kawawa kayo. Tanga na lang talaga kayo kung nakikita nyo may ginagawa si Bangag. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Even you bashers, even you mga trolls, yung mga sumusuporta sa addict na kumikita ng pera, lahat buong bansa binabaha. Dati ang baha is ano lang eh. Ang tawag dyan? Partial lang. Let's say, sa Bisaya lang. Pag may bagyo, di ba? Sa Bisaya lang. Sa ganito. Ngayon, buong Pilipinas ay binabaha. Hindi nyo ba nakikita yan? O nagbubulag-bulagan kayo katulad ni Bitag. Right? Ang baha, ang kahirapan, ang krimen, walang pinipili. Trolls ka man, dilawan ka man, pulahan ka man, o Duterte supporter ka man, o sino ka man. You have to act now. Kailangan nyo nang tapusin ito. Ang mga adik, negative na. Sa buong history ng mga naging presidente, si Bangag ang pinaka-lowest to the lowest, 7 feet, 14 feet, 100 feet, 100 million feet below the ground. Ang kanyang pagiging negative. Ayaw na ng taong bayan sa kanya, mga kababayan. Okay. Yes, Marzel. Wala nang uwian. Labanan na po natin itong gobyernong demonyo. Sigaw tayo, Marcos resign. Sabi ni Mr. Latigo. Right? Wala na. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi na ako tinamnan ng kaso dyan, ako nangunguna dyan sa stage. Jotang dyan na kayo mga bangag! Kailangan kayong bitayin. My God. Right? Kaluluoy kayo. But anyway, mga kababayan, sabi ko nga, Sef Gamo, how are you? Dapat ma-evictus na si Addictus. I love that. I-evictus nyo na si Addictus. Dami daw tao kahit naulan. Alam nyo, napapagod din tayo, no? Pero, like ngayon, okay, absent ako di ba umabsent ako, pero gigil na gigil ako, gusto kong magsalita, but I was so tired. Right? But nagliliwaliw-liwaliw pa rin ako hanggang ngayon. So, pero sana labanan ninyo ang ang mga demonyo sa kaba ng bayan. Alright? Kung ako nga, lumalaban eh. Anyway, hindi ko na kaya palang katutukan yung rally. Alam ko hanggang 24/7 sila. 6:24 AM na. Okay? I'll see you again later. Sana lumaban kayo para sa inyong kinabukasan. Okay, hindi tayo kaya magpuyat ngayon. Wala tayong karelyebo eh. Ito si Spokesari, hindi kami nag-usap. Tawagan ko nga siya mamaya. Baka, for sure, tuloy-tuloy na itong rally na ito. Tapusin nyo na. Maawa kayo sa bayan ninyo. Alright? I'll see you again. Bye. Bye, Bitag.
Challenge accepted ha. Magkita tayo bitag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Manila Bulletin Business. Bad news po ito para sa ating ekonomiya. Foreign direct investment net inflows into the Philippines drop 26.5% in the first 4 months of the year, driven by the sharp contraction in foreign investments in debt instruments. Based on the latest Bangko Sentral Pilipinas data released on Friday, total net inflows fell to $1.97 billion in January to April period from 2.68 billion recorded in the same period last year. Ano yung ipinagmamalaki ng Administrasyong Marcos na dahil daw sa magandang pamamahala nila, lumalaki ang tiwala ng mga foreign direct investors sa atin. Data ito ng Central Bank. Halos $1 billion ang nawala sa mga nagninegosyo sa Pilipinas. Ipinagmamalaki nila yung classification ng World Bank na ang Pilipinas daw upper middle income class na bansa dahil lumaki na daw ang yaman ng Pilipinas. Ito, isang economist, former banker, si Mr. Zoilo de Haresco. Sinulat niya sa Manila Bulletin. Sabi niya, the myth, yung alamat, katang kwento. The myth about an upper middle income Philippines. Banish the thought that the World Bank classification of the Philippines as an upper middle income economy is a silver bullet to slay the dragon of widespread poverty. It is a myth, not reality. And then, ipinaliwanag niya yung mga data. Tumataas ang bilang ng mga unemployed sa Pilipinas. Tumataas yung bilang ng mga nagugutom na Pilipino sa ating bansa. Tumataas ang poverty rate. So, ano yung sinasabi na upper middle income class na daw tayo? So, ipinaliwanag ni Mr. Zoilo, ano ba ito, pangalan? Di Harika, na ang mga yumayaman, itong mga negosyante. Kaya yung record ng World Bank, lumaki nga ang yaman ng Pilipinas kasi nga itong mga negosyante, itong nasa elite, yung upper bracket of society, talagang sobrang yaman nila. Kaya lang yung yaman na yan, hindi naman nararamdaman ng mga nandito sa laylayan. Yan ang problema sa atin. Bakit marami pa ring Pilipino na lumalabas, nagtratrabaho, nag-OFW? Ang hirap kaya trabaho ng OFW. Mga relatives ko, maraming OFW. Kapatid ko nag-OFW. Ang hirap. Mapalayo ka sa pamilya. Kailang napipilitan sila mag-OFW dahil wala namang opportunity dito sa bansa. Kaya kung marami pang trabaho, magandang sweldo, bakit ako mangingibang bansa? Yung anak ko, nurse, pasado na sa board. Nagtrabaho siya sa hospital ng gobyerno.
ano siya, yung volunteer, ang ano niya, ang classification. Ang allowance niya per day is 215 pesos per day. That was 2007, 2008. So, paano mabuhay yung anak ko? Mas malaki pa yung sweldo ng janitor doon sa hospital. That was in Mindoro, Oriental Mindoro, nung nasa ko doon. Kawawa yung anak ko. Kaya yung anak ko, naghanap ng paraan para mangibang bansa at salamat sa Diyos, nandun na sa US. Maganda na ang kita. So yan, umaalis ang mga Pilipino dahil walang magandang opportunities dito sa ating bansa. Tapos yun pa, ipagmamayabang. Ngayong legacy daw. Isa pa, pinuna o binatikos ni Attorney Guanzon, si PPBM, yung ipinagmamayabang niya yung upper middle income. Ang daming ang naghihirap na Pilipino, tapos ipagmamayabang mo pa. So, tingnan nyo yung rating niya, puros ng negative. Mula sa negative 13, negative 15 sa SWS and Pulse Asia, pagdating na ngayon sa Publicus Asia, pinaka-latest, negative 27% na ang kanyang net satisfaction rating. Bakit ganyan ang rating niya? Ibig sabihin, maraming Pilipino na hindi satisfied, hindi maligaya sa pamumuno ng Pangulo. So, ayun. Pagmamayabang, I don't know kung meron pa siyang mukha na maiharap sa taong bayan yung mga ganitong paghirap ng Pilipino. Tapos ang mga korupsyon, wala lang, pinabaliwala, flood control scam, mahiya naman kayo, wala na, kinalimutan na, mag-move on na lang daw tayo. So, hindi nyo pwedeng lukuhin ang sambayan ng Pilipino ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na to is pantulong po sa tribo.